Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. And welcome po to Eastern Light Ministries. Maaari po ba nating kamayan muna po ang ating mga katabi, batiin po natin ng isang happy Sunday dahil po napakabuti ng Panginoon na tayo po'y pinagtipon-tipon dito. Napakasaya po at dalangin ko na meron po tayong galak sa ating mga puso na makita ang bawat isa na sama-samang makakaawit at makakasamba sa ating Panginoon. Friends, napakabuti at napakatapat po ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam ko po na hindi po tayo pare-parehas ng mga napagdadaanan sa buong linggo. Ngunit meron po tayong iisang Diyos na sinasamba, iisang pag-asa, isang pinagmumulan po ng ating kapayapaan at lakas. At ayun po yung ating Panginoong Jesus. Kaya po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Sa oras pong ito, atin pong aawitan ng ating Panginoon na may buong puso, sa iisang espiritu at katotohanan. Kaya po't samahan niyo muna po ako sa isang panalangin. Aming Amang Diyos, tunay kang banal, Panginoon, at karapat-dapat sa lahat ng pagsamba't papuri, aming Ama. Lord God, naririto po kami, Panginoon, sa lugaring ito, Lord God. Nagtitipon-tipon, Panginoon, para po sa inyong pangalan, Lord God. Para po sa kalulhatian at kadakilaan mo, aming Ama. Father God, dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung maghanda sa aming mga puso, Lord God. Purify our hearts, Lord. Refine us, Lord God. And we pray, Lord, that every song that we sing for you, Lord God, be true to us, Lord. And we'll sing this in spirit and in truth, Father. Aming Ama, we delight in you, Lord Jesus. We delight in following you, Father. We delight in everything that you do, Lord God, in your glory, Lord God. Kaya, Panginoon, ipamalas niyo po sa amin, Panginoon, yung inyong kalwalhatian, aming Ama. Let us feel your Holy Spirit, Father. Make our hearts, Lord God, be open to you, Father God, aming Ama. At tanging kayo lamang po, Panginoon, ang makita namin. Tanging kayo lamang po maging sentro, Panginoon, ng lugaring ito, Panginoon, ng inyong iglesia, Lord God. And we want to sing praises with joy and gladness to you, Father. For we rejoice in what you have done, Lord, and what you will do in our lives, aming Ama. Tanging sa inyo lamang po kami nakatingin, aming Diyos. Maraming salamat po sa katapatan mo, aming Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalakan na nagmumula sa inyo, Lord God. And now, Lord God, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas sa pagsambat papuri. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Everybody say amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sama-sama po natin siyang awitan ng may kagalakan sa ating mga puso. Kadaglakan ng taon, bawat hamon ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawi, dalangin na
ang mga alagad ng ang layon mo'y aming maipatupad. Kagipitan o kaginhawaan, di matatawaran ang iyong katapatan. Bawat dekada at mga taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Oh, oh, oh. So Lord, sa iyo nagmumula ang lahat ng aming buhay, Panginoon. Ang aming kalakasan, Panginoon. Sa aming kaligayahan, Lord God, at nasa iyo, aming Panginoon Jesus. At sa pagkising sa bukang liwayway, aasahan ang iyong patnubay. Patuloy na aawit pa hanggang buong mundo'y papurihan ka. Sa kagipitan o kaginhawaan, di matatawaran ang iyong katapatan. Bawat dekada at mga taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, tumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Itataas ang tinig ng iyong pag-ibig. Nang bawat tao ay malayang bawat dekada at mga taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat dekada at mga taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang Maraming salamat sa Panginoon na inaman ang lahat ng aming pagsambot papuri, Lord Diyos. Father, thank you. Thank you, Lord Jesus. It's our privilege, Lord, to feel the glory of your presence, Lord Jesus. What a joy it is, Lord, to follow you, to worship you, Lord, to hear your voice, Lord Jesus. Aming Ama, kayo po ang higit na nakakakilala sa amin, Panginoon, at nakakita ng aming mga puso, Lord. Patuloy niyo pong siya sa atin, Panginoon.
ang kaloob-looban ng aming mga puso, aming Ama. I give my life to follow Jesus. Captive to Christ, I know true freedom. I count it all joy to take up my cross. I'll follow. These earthly wells have left me thirsty. Only your wisdom comes up empty. Only your word and only your ways I'll follow. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose surrender and make Him my everything. When the darkness brings its questions, when trusting you becomes a wrestle, I have resolved, no matter the cost, I'll follow. What a joy it is! What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose surrender and make Him my everything. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose surrender and make Him my everything. Yes to surrender, yes to the altar, yes for your plans for me. Yes to correction, yes to confession, yes to refining me. Yes to your blessing, yes to anointing the Spirit alive in me. Yes to salvation and resurrection.
an honor for us, Lord, to surrender everything at your feet, Father God. Aming Ama, dalangin po namin, Panginoon. Patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso, aming Ama. Continue to refine our hearts, Lord. To remove every idol, Lord God, that we held in our hearts, aming Ama. Dalangin namin, Panginoon, na tanging kayo lamang po, Panginoon, ang manahan sa aming mga puso, aming Diyos. Na walang anumang kayamanan sa mundong ito, Panginoon, ang makakumpara sa inyo, Father God. Lord, we look unto you, Lord Jesus. Keep your love face in us, Father. To keep your lovely face ever before my eyes. This is my prayer.
aming ibigin, Panginoon, ang higit sa lahat, aming Ama. Panginoon, madalas po kami magkulang ng pag-ibig sa inyo, O Diyos. Maging po yung pag-ibig namin sa inyo, aming Ama, ay nagmumula sa inyo. You're the one who teaches us, Father. Aming Ama, patuloy niyo pong basagin ang aming mga puso, aming Ama. Let your Holy Spirit be heard, Lord God, in this place. Aming Ama, thank you lamang po yung nais naming itaas. Nais naming itanghal, Panginoon, to bless your holy name, Father, and to place you in the highest place, Lord Jesus, for you are worthy. You alone are worthy, Lord God. Let us sing this song with all of our hearts. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else. And we come to you. And we come to you and worship at your feet. Church, let's sing this song. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else. And we come to you and worship at your feet. Let's sing this together. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else. And we come to you. And we come to you and worship at your feet. Once again, church, let our voices be heard. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else.
Maraming salamat po aming Ama. Thank you, Lord God, for your presence, Lord, in this place. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagsama sa amin, aming Diyos. Dahil ang bawat pusong narito, Lord God, ay kinakatagpo mo, aming Ama. Thank you, Lord Jesus, for your grace and your mercy and your love for us, Father. And thank you, Holy Spirit, for moving within us, Lord. For anointing us and blessing us, Father. Maraming salamat po, aming Diyos, sa kabanalan niyo, Panginoon, na pinapamalas niyo sa amin. Thank you, Father. Dahil alam po namin, Panginoon, na kailanman ay hindi niyo po kami papabayaan, Panginoon. Thank you, Father God, for your goodness, for your love, and for the joy, Lord God, to follow you and to serve you, Lord Jesus. Wala na nga po kami ibang hahanapin pa, Panginoon. Aming Ama, sa aming pong pagtitipong ito, Lord God, dalangin po namin na iisang pangalan lang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. At ang iyon ay ang inyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Lord God, sa inyo nga po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Ang buhay ng bawat isa, Lord God. Ang aming mga puso, Panginoon, na makikinig sa inyong salita, Lord God. Anoint each and every one of us, Father, for us to understand you more, to know you more, and to fall in love with you more, Lord Jesus. Makilala ka na lubusan, Panginoon, at masilayan po, Panginoon, ang inyong buong kalwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas sa pagsamba at papuri, ang lahat ng karangalan, ang kadakilaan, tanging sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we all pray. Everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be all the glory po, and we may all now be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya po mayroon pong offering ng umpisa dahil bayani ang kapatiran po yung ginagawa po natin. Once a month lang po ito. Okay? Sa mga nakalipas na linggo ay ating pong tinalakay ang panloob na kalalagayan ng iglesia na ipinakita po sa atin ng Panginoon. At ang inihintay lang po natin talaga ngayon ay ang rapture of the church. Bagamat sabi ng Biblia, wala po nakakaalam kung kailan. Mga iba ho, nagpe-predict, hindi ho tayo naniniwala na meron pong araw. Sabi ng, si Lord na mismo may sabi, wala po nakakaalam kung kailan po siya babalik. Ang Ama lang. Noon, nung siya'y nagkatawang tao, siyempre ngayon alam na po ni Lord yun. Kaya lang, the same, si Lord lang po nakakaalam. Maraming tao na babagabag po sa nagaganap po na nangyayari sa ating kapiligiran, sa buong mundo, sa kaguluhan. Ang iba naman ay pinakita ho nila ang peace talk po ng Amerika at ng Israel, si Netanyahu na nagkakaroon po ng peace talk. Kung papayag daw po ang Hamas ay matagkakaroon na po ng kapayapaan sa Middle East. Hindi pa ho yun. Kasi po, sa eschatology po natin sa Biblia, ganito po ang perspective para hindi ho kayo malito. Wala po tayong inahantay ngayon at ang susunod na mangyayari, rapture lang po, wala na pong iba. Pagkatapos po ng rapture, tsaka lamang po papasok ang una, ang Battle of Gog and Magog. Ito po ang pagsalakay po ng mga Arabo sa Israel. Kaya yung nakikita ho niyang peace talk ni President Trump at ni Netanyahu, hindi pa ho yun.
Mangyayari po ito kasi, Hamas lang po ang kausap nila. Yung Iran po, lulusob pa ho yan. Yung Russia, lulusob. Yun po yung Ezekiel chapter 38. Pero bago ulit mangyari yun, rapture muna. At pagkatapos po ng rapture, doon po papasok yung Revelation chapter 6 na sinasabi ko sa inyo, kung saan po ang Panginoong Jesucristo ay tatanggalin ng unang selyo sa isang aklat, at yung unang selyo, yung doon lang po lalabas ang Antikristo. Kaya inuulit ko, ang Antichrist ay hindi po lalabas ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 hanggat hindi natatanggal ang church. Hanggat andito pa tayo, ang Antichrist ay hindi papayagan ng Holy Spirit na lumantad. Siya po, ang church po, ang Holy Spirit, ang restrainer, ayon po sa 2 Thessalonians. Ngayon, dami na si Trump daw, Antichrist. Hindi pa ho yun. Wala pa. Siguro practice lang ho nila yun. Kung sakali, may mga pistok nangyayari, but hindi pa ho yun. Pag bunot po ng unang selyo ay puting kabayo. Simbolo po yun ng Antichrist. Yun po yung pistok na gagawin ng Antichrist sa Israel at sa buong Arabo. Pagkatapos po, ang ikalawang selyo ay ang pulang kabayo. Simbolo po yun ng digmaan. Para sa akin, yun na po ang Third World War. Pagkatapos po ang selyong itim, ang kabayong itim ay simbolo po ng taggutom at taghirap. At ang pale horse, pag-apat ay ang kamatayan. Doon pa lang po magsisimula ang Great Tribulation. So, kaya wag ko kayo mabaga. Yun ang nangyayari ho sa atin ngayon, mga ano na ho yan, yung mga anino lang po na mangyayari. They are trying, si Trump po, tinatangkang magkaroon ng peace sa Middle East. Pagtatangka niya pa lang ho yun, but it will never happen yet. Until yung Antichrist ay sumulpot. Pero pansamantala lang po yun dahil hindi po totoo ang kanyang sasabihin. Kaya ngayon, ang gagawin po natin, habang hinihintay natin yung rapture, the Lord is now preparing the church for the coming rapture as much as possible. Sana walang maiwan kahit isa. Kaya inihanda po tayo ng Panginoon. During the past several decades of serving as a pastor, I have observed a variety of trends of church ministry come and go. Admittedly, it can be easy for a local church to become stubbornly set in its way, never adapting its approach to ministry and never stepping out of its comfort zone. Kasi karamihan po sa mga church, ang hinahanap po ay komportableng kalalagayan. Komportableng church, yung hindi sila nag-aalala, ayaw nila ng problema, ayaw nila ng persecution. Pero ito ho sa buong mundo, gumagalaw na ho ang Panginoon. Tapos po ang nakikita ho natin dito, the stage is now preparing for the coming Great Tribulation. Sa Europe po, mayroon na po naglalagay po ng mga microchip. Sa England po, batas na ho nila ngayon ang computerized digital ID. Sa Vietnam po, digital ID na po sila ngayon. Sa cellphone lang po. Pagkatapos sa cellphone, ilalagay na po sa balat naman ng tao yun. Pag nasa Amerika na ho yun, susunod na po ang Pilipinas. Kaya lang ito ho, ay mangyayari po ito during the Great Tribulation. Kaya lang, during the Great Tribulation, iniahanda lamang po upang tao ay hindi mabigla. Digital ID na po tayo. Ay sila pala. Kasi mag-rapture. I believe, andiyan na ho yan, papunta na ho tayo roon. Kaya habang nangyayari yun, tinitignan natin na tayo po ay malapit na sa rapture of the church. Kaya wag na ho natin aksayin pa ang ating oras. Kaya ngayon po hinahanda na ho tayo ng Panginoon. That's why we studied the 7 churches in the book of Revelation upang makita po natin, ipinapakita ni Lord ang panloob na kalagayan ng Kristiyano, yung ating lakas at kahinaan. Kaya ang 7 iglesia, purihin ng Panginoon, ay pinapakita ho sa atin ang ating mga kahinaan. Kaya sabi ng Panginoon, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu. That's why instead of remaining focused in the key areas like yung mga church po kasi ngayon, hindi na ho nila tinitignan ang unang palatuntunan ng Panginoon sa iglesia. Kaya dapat tignan natin ang pattern ho natin ay ang Book of Acts.
chapter 2, yung Pentecost, yung inauguration ng unang church na punong-puno po sila ng pagsamba, pananampalataya, pananalangin, at fellowship. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pero ang church po sa ating panahon ay, yan, lumabas po yung mga hyper-faith, lumabas po yung prosperity gospel, lumabas po yung mga pasikatan, paramihan, payamanan. Kaya yun po ang problema. Kaya po ito nangyayari sa buong mundo na ang bawat bansa ay may mga problemang mabibigat. Katulad po ng korupsyon, kasamaan ng mga tao. At dito po makikita ho natin, instead of remaining focused on the key areas like worship, prayer, the Word of God, and discipleship, ang mga church po ay gumagawa ng mga pakulo. Kasi sa atin ho, binanggit ko na sa inyo, ito ho yung ating susi sa church na hindi dapat mawala at dapat pinag-iibayo at pinalalalim ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikalawa, ang ating pananalangin. Ikatlo, ang ating pagsamba sa ating fellowship. Kaya ang mga ibang church po, nagkakaroon na lang sila ng mga pakulo. I've been to that long time ago nung wala pa ho tayo sa Eastern Light. At ngayon nakita ho natin, ang Kramen Church po ay nakafocus po sa kanilang mga gimmick. Yung mga gimmick, entertainment, production, cultural relevance, at the expense of truth. Yung iba naman, nag-i-invite po sila ng mga artista para ang tao pumunta. Yung iba naman, nagkakaroon po ng seeker-sensitive service para yung mga tao raw hindi masaktan sa preaching ng pastor. Dapat yung preaching daw ng pastor, magaang lang. Kasi ayaw daw nilang masaktan ang puso ng mga tao. You look at the program. Kaya ang church po, napakalamya, napakababaw. Dahil hindi po nila sinusunod ang palatuntunan ng Panginoong Hesus. Friends, the church must not... Ang evangelism, gawain po yan talaga ng mga evangelist. But the church focus must be that so that the church or the Christians might become a deep, malalim ang kanyang pananaw sa kanyang pananampalataya. That's why in our topic today, we will see the failure of the church is the failure of the leader. The failure of the leader is the failure of the nation. Tuloy-tuloy na ho yan. Kaya nakikita ho natin kung bakit po ganito kasama ang bawat bansa, especially in our nation. Malapit na ho tayo sa the most corrupt nation in the whole world. Bakit ganon? Ang dahilan, ang church ay nagkulang. Yung church, hindi po nagtuturo ng tama. Ito ho, gagamitin ko sa inyo ang aklat ng Hosea. Ang aklat ng Hosea, bawat chapter, may kanya-kanyang topic. For example, last month, na topic natin sa Hosea, chapter 3, ang about love and marriage. Na ang pag-aasawa po ng lalaki at babae ay naihalin tulad sa relasyon ng Panginoong Jesucristo at ng church. But today, we're going to read Hosea chapter 4. Tignan po natin. Ito ho nangyayari noon at nangyayari ito sa atin. Ito ang dahilan kung bakit ang isang bansa ay masama. I will read to you in English, but I will explain it in Tagalog. Hosea chapter 4, starting verse 1 hanggang 6. Listen to the word of the Lord, O sons of Israel, for the Lord has a case against the inhabitants of the land, because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. Wala silang alam patungkol sa Diyos. There is swearing, panunungayaw. There is deception, murder, stealing, pagnanakaw. Dami magnanakaw ho. And adultery. They employ violence so that bloodshed follows bloodshed. Therefore the land mourns, and everyone who lives in it languishes, along with the beasts of the field and the birds of the sky. And also the fish of the sea disappear. Apektado lahat ng nilikha ng Panginoon dahil sa kasamaan ng tao. Verse 4,
Yet, let no one find faults, and let none offer reproof. Wala hong umaamin ng kasalanan dito. For your people are like those who contend with the priest. So you will stumble by day, and the prophet also will stumble with you by night. And I will destroy your mother. Verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. May the Almighty God bless His word. Okay? Ganito pong paliwanag dito. Yung pinakita ho kung bakit masama ang lipunan, ang mga leader. Pag sinabing leader, I'm not only talking about the political leader, but also the spiritual leader at ang leader ng bawat pamilya. Kasi tayo po, nasanay tayo sa may leader. Sa pamilya, ang leader yung magulang, tatay at nanay. Sa eskwelahan ng leader yung mga guro. Sa lipunan ng leader po, yung ating mga pangulo, ating mga senador, mga kongresista. Bakit ho masasama? Ang sinisisi ng Panginoon dito ay ang mga pari. Ang pari, it symbolizes the leader of the church na dapat ay nagtuturo ng salita ng Diyos, subalit hindi sila nagtuturo. Kaya sumasama ang lipunan. Okay? Dito makikita ko natin, our life will confirm the depth of our faith. Now it depends upon our faith. Ano ba, paano ho tayo sumasampalataya sa ating Panginoon? Kasi sabi po ng Hosea 4:1, there is no faithfulness or steadfast love and no knowledge of God in the land. No? Nangyayari ho ito sa ating bansa. Sabi nga ho ng isang komentarista, dapat po daw lahat ng leader step down. Hindi. Gusto ho nila, wala na ho, kasi wala na hong tiwala ang tao. Sa mga senador, sa mga congressman, sa mga barangay, lahat, baba na lang kayo. Wala na kaming tiwala. Nahuhuli po nila. Kaya lang magagawa natin. Kasalanan din po natin to. Pero ang Pilipinas po ay isang bansa na tuwing linggo, lahat ng simbahan puno. Nagsisimba. Pero, kurakotista. Ito yung tinutukoy ng Panginoon. Ang sinisisi ng Panginoon, ang pinapagalitan dito, ay ang mga tagapagturo, yung mga leader ng simbahan. Siyempre, kasama na ho dito ang ating pamilya. Kasi ho, ang institution ng isang community o ng society ay nahahati sa tatlo. Ito ho, pag nabigo ang isa, bigo ho lahat. Unang-una, family. Kasi sa pamilya, meron din pong ulo, yung magulang. Tatay at nanay, kayo po, ulo ho kayo. Sa inyo nagmumula ang pagtuturo sa mga bata ng tamang asal at tamang salita ng Diyos. Pag pumalyang magulang, ang susunod po ron, yung church naman. Kaya una, pamilya, tapos church. Pag pumalyang church, yung paaralan naman, the school. Tatlo lang ho yan, magtuturo. Magulang, leader ng church, and then the teachers. Tinuturuan yung mga tao kung paano maging tama ang buhay, paano maging mabait, paano maging tapat, paano maglingkod. Kaya dito po, ang bigat ng problema ng ating bansa. Actually, hindi lang tayo, syempre. Kaya lang, wag muna natin tingnan yung Europe, Amerika. Problema rin, yung tingnan natin yung ating munang sariling bahay, ating bansa. Tataka ko. May mga religion ho yung mga tao yun. Nagsisimba rin ho sila. Pero hindi nila naiintindihan yung kanilang pamumuhay. Bakit garapalan? Bakit po ganun sila? Bakit laganap ang korupsyon? Wala na hong konsensya. Kaya dito, pinagalitan sila ng Panginoon. Instead of pursuing the Lord, they were chasing after false gods and false promises that are intertwined with those false beliefs.
Hosea was living in ministering the midst of a day when true spiritual devotion was missing. Wala na hong spirituality. Yan po ang nangyari sa ating lipunan. The people of Israel wanted the best of the world but did not concern themselves with eternal matters. Ang karamihan pong tao ngayon, ang hinahanap ay pera. Kaya sugapa sa pera. Ang problema, hindi po tinuro sa tahanan ng mga magulang nila. Pumalya na nga magulang, pati simbahan pumalya, hindi rin tinuro. Wala hong spirituality. Eskwelahan, ganun din. Kaya ang nangyari, ang mga leader, ang mga manggagawa, ay pumalpak. Naging makasarili. Ito yung binasa ko sa inyo sa Hosea chapter 6. Sa Tagalog nga, tignan natin ha. Mas maano ho ito eh. Hosea 4:1. Dinggin ninyo mga taga-Israel ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupain ito, walang katapatan. Yan ang humbungan ng tao. Walang katapatan. Unfaithful. Walang pagmamahalan. Walang pagkakilala sa Diyos. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Yan po yung nakikita natin sa ating leader. Pagnanakaw at pangangalunya, magkatabi ho yan. At pagsisinungaling. Tingnan ninyo, may mga hiring-hiring po yan, pero halos lahat po yan nagsisinungaling. Sino papakinggan mo? Pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Verse 3, kaya't nagdadalamhati ang lupain, kaya't nagdadalamhati ang Pilipinas. Pinepersonal ko na ho ito. Nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop, pati na ho ang lahat ng nilalang, pati mga hayop apektado. Yan po ang ating kalagayan. Pinapakita ko lang po sa inyo. At ang dahilan, ang tahanan, ang simbahan, at ang paaralan. Pumalya sa pagtuturo ng spiritual na bagay. Kaya hindi natin lagi ibibintang sa church. Unang-una, sa tahanan pa lang dapat inaayusan ng mga magulang yung mga bata, pinalalaki ng tama. Dadagdagan na lang po spiritual sa church. Obligado ho ang mga, ito sinisisi mga pare nung lumang tipan. In our time, pastor naman. Kasi ang marami hong parsipikadong church, maraming parsipikadong pastor, maraming parsipikadong Christian. Lagi kong pinapaalala sa inyo, hindi lahat ng church totoo. Hindi lahat ng pastor totoo. Hindi lahat ng Christian totoo. Ganyan po ang buhay. Dapat talaga hahanapin mo ang Diyos ng taos-puso para makita mo kung sino at kung saan ang katotohanan. Noon din po, kung tatanungin natin yung mga tao ng kapanahon ni Hosea, pag tinanong niyo sila tungkol sa Diyos, naniniwala naman sila sa Diyos eh. They believe in God. Yung mga leader natin, naniniwala naman sila sa Diyos eh. Kaya nga sila nagsisimba eh. Kaya nga may mga religion sila. Pero walang epekto sa kanilang buhay ang kanilang paniniwala sa Diyos. Ganon din po yung sa ating kapanahunan. Kung tatanungin natin sila yung panahon ni Hosea, kamusta na ang spiritual? Ay, okay naman ako. Maka-Diyos naman ako, naniniwala ako sa Diyos eh. Pero sa Panginoon, hindi po sila okay. Parang yung pinag-aralan natin sa Laodicea. Yung Laodicean church sa Revelation chapter 3, ang akala nila, mga Christian po sila, mananampalataya. Ang akala nila okay sila sapagkat marami silang pera. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka okay. Akala mo lang mayaman ka pero dukha ka, kahabag-habag ka. Yung sa Sardis Church, akala nila buhay sila pero sabi ng Panginoon, patay kayo, wala kayong kabuhay-buhay. Yun po ang ibig sabihin ng church. Na sa 7 churches, ipinapakita ng Panginoon ang totoong kalagayan natin. Kaya ang sarap basahin ng 7 churches kasi habang binabasa natin ang Biblia, tinatamaan tayo sa ating mga kamalian upang ituwid. Kaya ang laging solusyon ng Lord, repent, magsisi ka sa iyong kasalanan at balikan mo unang mong pag-ibig. Ituwid mo ang iyong pagkakamali, tatanggapin kita.
Ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Tapos ho nun, rapture of the church. Kaya ako naniniwala ako, yung 7 churches na pinangaral ng Panginoon sa Revelation chapter 2, chapter 3, ay warning na. Kasi pagdating ng Revelation chapter 4, rapture na ho yun. Come up here. Si Juan po biglang umangat. Ni rapture. Nasa langit na ho siya kagad at ipinakita sa kanya ng Diyos ang mangyayari. Simbolo lang ho yun. Kaya ito po yung mahalaga sa ating tinatalakay natin. Kaya dama ko, ang Panginoon ay iniihanda ang church natin, ng church ng Panginoon ito, Eastern Light. Hindi lang ito, buong church ng Panginoon sa buong mundo. The Lord is preparing His church for the rapture. Pero pag hindi pa rin ho tayo nakinig, pasensyahan na ho. Dadamputin po ang mga tao sa Great Tribulation. Kaya sasabi ko sa inyo, ang 7 churches, we're not talking about salvation. We're talking about the marriage. Ang pinag-uusapan natin ay sino-sino ang mga taong pakakasalan ng Panginoon. Kasi ang iba, nalagay na sa kanilang isip na ang salvation ng Diyos, napakadali lang, pastor. Sumampalataya ka lang kay Lord, maliligtas ka na. Katulad ng magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Yes, salvation is very easy. Just have in faith in God, in the work of our Lord Jesus at the cross of Calvary. Ligtas ka na kagad. Ngayon din, makakasama kita sa Ang problema, hindi pa ho tayo mamamatay. Buhay pa ho tayo. At habang nabubuhay tayo, paano tayo nabubuhay? Yun ang tanong. Sana kung pagtanggap mo sa Panginoon, patay ka na kagad. Langit ka sigurado. Ang problema, pagkatapos natin tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, mabubuhay pa ho tayo ng ilang taon. Haharap tayo sa iba't ibang problema. Ano ang gagawin natin? That's why the 7 churches is not talking about salvation. The 7 churches of our Lord Jesus Christ is talking about to whom the Lord will get married. Sino ba ang pakakasalan ng Panginoon? Kaya yung mga taong sumampalataya na hindi minahal ng tapat ang Panginoon, maliligtas naman sila kung meron silang faith. Kaya lang sa Great Tribulation, dadanas sila ng katakot-takot na hirap bago mapunta sa langit. Binasa na ho natin yan. Torture ho yan, papatayin sila. That's why one of the most obvious and easy to understand aspect of God's will is His moral will, which He had revealed in His Word. Kaya yung 10 Commandments, napakadaling binigay ni Lord ng 10 Commandments, ang daling isipin, ang daling unawain. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimot, and so on and so forth. Sambahin mo lang ang Diyos, wala nang iba. Kaya sa Hosea chapter 4, verse 2, sabi rito sa Tagalog, sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling ng mga tao. Pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya. Kasi yung magnanakaw ngayon, ibang klase, hindi katulad ng una, yung mga, sabi nga nila, diba, yung sinasabi ng mga tao, yung mga tao nagnanakaw. Lantaran. At ang ninanakaw, milyon or bilyon. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Verse 3, kaya't nagdadalamhati ang lupain, nagdadalamhati ang isang bansa. Nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Yun po yung apekto ng Pilipinas saan nangyayari po sa atin. Look at our country. Very religious ang mga Pilipino. Nagsisimba linggo-linggo. Minsan nga araw-araw pa. Pero, walang epekto ang kanilang pagsisimba sa kanilang buhay. Dahil ang bunga ng kanilang buhay ay hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Kaya minsan po gusto kong palawakin yung pangkahulugan ng faith eh. Kasi minsan akala ng tao, yung maniwala ka lang sa Diyos, okay na yon. Ang definition kasi nila ng faith, yung maniwala ka lang sa Diyos na hindi mo nakikita. Hindi ho ganun kadali ang faith. Yes, in Hebrews chapter 11 verse 1, the Lord says or define the meaning of faith. In Hebrews chapter 11 verse 1, it says, sa Tagalog, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa
na mangyayari sa ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. The assurance of things not seen. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. And verse 6 sabi, and without faith, it is impossible to please God. Without faith. For those who comes to God must believe that God is God and that God is a rewarder of those who diligently seek Him. Talagang tao sa puso sa paghahanap. Friends, faith is not an intellectual or emotional state. Hindi ho ito pang emosyon. Faith is not what we think about God. Faith is not just believing that God do exist. Hindi ho yun ang faith. It is not what we feel about God. Kasi sabi ng Bible sa James chapter 2 verse 19, Satan also believed in God and shuddered, but he has no faith in God. Hindi mo nyo nga naniniwala sa Diyos, nangangatog pa. So hindi ho yun ang ibig sabihin ng faith. Yung faith po, yung inugnay, hindi lamang paniniwala, kundi pinagkatiwala natin ang ating buhay at sa ating Panginoong Hesus. Faith as loyalty and or allegiance is very common in the Bible. In the Old Testament, God repeatedly tells Israel not to look to Egypt or Babylon. Ito yung hinanakit ng Panginoon noon sa lumang tipan. Kapag ang mga Hudyo may problema, sumasandal sila sa Egypt, sa ibang bansa, para tulungan sila. Ayaw ni Lord ng ganon. Parang wala silang Diyos. Ang gusto ng Panginoon, pag nagka-problema ka, sa Diyos ka tumakbo. Di ba? Yun po yung, doon natin makikita yung ating totoong faith. For example, who do you look for help, assistance, or deliverance? That is you, the one you have faith in. Saan tayo tumatakbo kapag tayo po may problema? Karamihan tao, pag may problema, ang tinatakbuhan, pera. Saan kaya ako makakautang? Kanino kaya ako makakautang? May problema ako. Yun pong ayaw. Parang inuulit lang natin yung pagkakamali ng mga Hudyo. Pag may problema ka, yun nga ang sabi ng Panginoon, come unto me. Ang Diyos na nga po nag-aanyaya, kayong mga namumroblema, kayong mga hirap sa buhay, Matthew chapter 11. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Who do you call in times of trouble? Pag may problema tayo, sino ba tinatawagan natin? Kanino po ang ating loyalty? Kamag-anak? Who do you call for reinforcement? Yung po. Kaya sinasabi ko sa inyo sa ating buhay, lahat po ng ating problema, ang unang-unang nilalapitan natin ay ang ating sinasampalataya ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Siyempre, gagamit ng Diyos ang tao. Pwede. Pero dapat number one, ang Diyos sa atin. Di ba, sinare ko na ho sa inyo to eh. Noon, naalala ko, sa 2 Chronicles chapter 16 verse 2, si King Asa, lingkod, hari ng Diyos to, hari sa Israel. Nung una, ang bait-bait po niya. Pero nang siya po ay dinisiplina ng Panginoon, pinahintulutan ng Diyos na nagkasakit siya sa paa. Hindi gumagaling-galing. Di ba? Nakalagay ho yan eh. Basahin ko sandali 2 Chronicles 16:12. The acts of King Asa from first to last, 2 Chronicles chapter 16, verse 12, are written in the book of the kings of Judah and Israel. Notice in verse 12. In the 39th year of his reign, King Asa was diseased in his feet, and his disease became severe. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, tingin ko rito, ang sakit niya, gout. Tapos sabi ng Panginoon, yet even in his disease, he did not seek the Lord, but sought help from the physician. Masama ba, doktor? Hindi. Katulungan ng Diyos sa mga doktor eh. Ang problema lang dito, hindi niya ho inuuna ang Diyos. Ang tao, lagi ho ang Diyos huli. Ipasa Diyos na lang natin. Sinubukan ko na lahat ng doktor, sinubukan ko na lahat ng gamot. Wala na. Lord, sa iyo na lang ko lalapit. Ayun. Sabi, ganon. Ako ang last resort mo, ako na lang. Panakibutas lang ba ako sa iyo?
Kaya lagi ko sinasabi sa mga tao, pag nagkaroon ng problema, ang unang-unang lalapitan mo, ang Panginoong Yesus. Tapos pag lumapit ka kay Lord, pag sinabi niya, sige lumapit, pumunta ka sa doktor, pumunta ka doon sa kaibigan mo, tutulungan ka nila, ako ang bahala sa iyo. Pero ang unang nilalapitan ng Diyos, that's why we pray every day. Yung prayer natin, sinasabi natin kay Lord, lahat ng ating mga pasanin at bigatin sa buhay. Doon po tayo tinutulungan ng ating Panginoon. The question is, do we really trust the Lord? Pinagkakatiwalaan po ba natin siya? Kaya pinagalitan ng Panginoon yung mga mananampalataya ng panahon ni Hosea. Spiritual leaders are accountable for the nature of their influence. When I say leaders, ulitin ko, it includes not only political leaders, but spiritual leaders as well. The pastors or the parents, magulang. The employers, si ate, si kuya. Mga leader naman tayo lahat sa kanya-kanyang kalalagayan po natin. That's why I've told you, the three foundations of society are, number 1, home, number 2, the church, and then the school. Pag ang tatlong ito pumalya, wala na ho yung bansa. Sira na ho ang bansa. Kaya sabi ko, ano kaya tinuturo ng mga simbahan? Yan. Kaya karamihan sa simbahan tinuturo, ritual. Wala hong word of God Hindi na nga gumagamit ng Bible. Nangangaral na lang sila batay sa kanilang sariling karunungan. That's why Jesus said in Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Anong problema? Hindi ho nagtuturo ang church o ang mga magulang sa kanilang mga anak ng tama. Kaya bagsak ang lipunan. It appears that the privity among political leaders and spiritual leaders was a common issue in Hosea's day as well. As a result, the Lord revealed through Hosea that his people were destroyed for lack of knowledge. Wala, hindi ho nagtuturo ng Bible. Dapat nga magulang tinuturo na sa bata ang Bible. Tapos pagpunta ho ng mga bata sa church, meron pong Sunday school. Yung Sunday school, dapat Bible pa rin tinuturo sa mga bata. Tapos pag yung bata lumalaki pagdating sa church, Bible pa rin ang tinuturo. Di ba? Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 11. Di ba? And He gave, yung He, si Lord Jesus yun. And Jesus gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Why? To equip the saints for the work of ministry, for the work of service. Kaya nagbibigay siya ng pastor at guro upang ihanda ang tao sa paglilingkod. Bakit hindi sila marunong maglingkod sa lipunan? Dahil hindi sila nakinig sa pastor. Yung nakinig man sila sa pastor, yung pastor naman hindi nagturo ng Biblia. Wala rin. Ito na nga binigyan ni Lord ng solution, Ephesians 4:11. He gave some pastors and teachers. Sinimplihan ko na lang po. To equip the church so that they might know how to serve, how to minister, paano sila makapaglingkod. Yun po yung problema natin. Kaya nakita ko po yung problema ng Pilipinas. Mantakin po ninyo, tanda ko na, ngayon ko lang na-realize. Hindi, lahat pala, wala pala akong mapagkakatiwalaan sa mga senador. Yung mga binoboto natin. Yung mga congressman, ilan yun? Ang dami ho. Paano ka magtitiwala? Kaya tama ko yung isang nag-comment Lahat ng leader step down from president downward to the hanggang kailaliman sa barangay. Mag-resign kayo lahat. Magsimula ulit tayo. Why? Wala na hong tiwala ang tao. Why? Babalikan po dito sa Hosea ang sinisisi o pinagagalitan ng Diyos. Yung church. Yung leader, yung pastor, yung pari. Yung magulang, yung teacher. Tayo rin ho ang nagkulang. But praise to God, in this church, sa atin po, we are Christians.
Bata pa lamang, tinuturoan na ho natin yung ating mga anak patungkol sa Diyos. Tapos ang pastor dapat nagtuturo ng Bible. Bihira ho tayo makakita niya. Karami ang mga pastor ngayon nagkikwento na nagkikwento. Ang iba nagpapatawa na lang na nagpapatawa. Yung iba naman nagkiimbita ho ng mga artista. Nako, I've been to that. Imbitahin mo si Christian yan. Nako, ayoko magbanggit ng mga pangalan. Pag inimbita mo yan, yung mga tao magpupuntahan sa ating church. Hindi na ho si Lord ang pang-attract nila. Yung mga artista na. Di ba nangyayari ho yan? Yan. Ang resulta, wasak ang bansa. Kaya pinagalitan ng Panginoon ang mga leader ng church. Hindi lang ho sila hindi nagtuturo. They were not modeling it. Hindi sila model. Dito nga ho. Sa Senado lang ho, isa dyan, anak pa ho ng pastor. Hindi pa niya alam ang Bible? Hindi ba siya tinuturoan ng tatay niya? Na masama ang mga urakot. Yan ang problema natin. Kaya ito, sinalamin ko lang po yung ating bansa sa aklat ng Hosea chapter 4. Parehong-pareho tayo. Kaya kung tatanungin natin, Lord, ba't nagkaganito yung aming bansa? Sasagot sa inyo, basahin mo ang Hosea chapter 4. Yan ang kalagayan ng inyong bansa. May mga religion kayo, may mga leader kayo, may mga pari kayo, may mga pastor kayo, pero hindi nagtuturo ng katotohanan. Kaya't ang ginagawa nila, sila yung nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunungayaw, and so on and so forth. At hindi lang ho yung kasalanan, yung modelo nila, hindi sila mabuting ehemplo. Para ho yung ugali ho ni, naalala ko sa Judges, si Eli, the high priest, yung mga anak niyang dalawa, di ba sila Pinehas, mga pilyo, yung mga handog ng mga taong tithes and offering, kinukuha ng mga anak niya. Tapos yung mga anak niya, nangangalo niya, kinukuha yung mga magagandang babae. Si Eli, yung high priest, pinababayaan lang niya. Inispoil niya yung mga anak niya. Nagalit ang Panginoon. Sabi mo kay Eli, hindi nang tatagal ang kanyang buhay, kukunin ko ng kanyang buhay. Nahulog ko sa upuan, bali ang leeg, patay. Yung anak niya, patay sa digmahan. Judgment kagad. Kaya sabi ko sa inyo, ang pamilya may pananagutan sa Diyos. Pag hindi ho tinuruan ng magulang ang kanyang mga anak ng tamang asal o ng salita ng Diyos. Yung bang kinonsinti, pinabayaan mangurakot yung kanyang mga anak. Hindi lang ho, kasi dito sa Biblia nakita ko, yung kurakot tsaka pambababae, iisa. Pag nangungurakot, mambababae rin. Yan, di ba kami sabi niya na, Hosea, at saka doon sa Book of Judges. Nangurakot, tapos kinukuha yung magagandang babae. Okay lang sa tatay nila. Nagalit ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi kayo magbuting ehemplo. Kaya ang Israel, pasama ng pasama. Dahil sa mga leader na hindi nagtuturo ng tama. Wala ho. That's why the Lord Jesus described these spiritual leaders are greedy and enamored with iniquity. Hindi po yung larawan, ano? That's why God will hold spiritual leaders accountable for the lives they live and the nature of their influence on the lives of others. Ano ho iiwan natin sa ating mga mamamayang Pilipino? And I pray to God, sana lahat ng simbahan nagtuturo ng Bible, nagpe-pray. Di ho ba? That's why the goal of a spiritual leader's life is never to be worldly gain. Dapat na tinuturo, hindi yung yumaman. Yun ang problema ng prosperity gospel. Pasensya na ho kayo, talagang tatamaan ng prosperity gospel natin. Lagi yun nasa Bible eh. Yayaman ka. Ano tinuturo mo sa tao? Magnakaw? Mandaya? Hindi ho nila tinuturo yung pamumuhay ng makadiyos. Katapatan. Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa Diyos. Friends, sa Bible kasi, kung ano ang iyong buhay, kung ano ang iyong sinasamba,
yun ang iyong buhay. Sa Bible ho yan. Naalala ko yung Psalms 115, verse 8, 18 or 8. Kung ano ang sinasamba ng tao, yun ang kanyang nagiging kamukha. Kasi sa Psalms 115, tinukoy ng Panginoon yung mga taong sumasamba sa mga rebulto. May kamay hindi gumagalaw, may paa hindi nakalalakad, may mata hindi nakakakita, may tenga hindi nakaririnig. Ang mga taong sumasamba sa ganito, yun ang nagiging kamukha ng kanilang buhay. Walang pakiramdam. Hindi makagawa, hindi makalakad ng tama, hindi makagawa ng tama. Hindi makakita ng liwanag, hindi makarinig ng katotohanan, and so on and so forth. Parehong-pareho. That's why worship is very important. In the book of Hosea, sabi ho ron, Hosea chapter 4 verse 12. Kasi dinugtong ho ng Panginoon eh. Hindi lamang ho yung kanilang yung salita, kundi yung paraan ng kanilang pagsamba. Bakit sila ganon? Ito na ho, apektado na ho tayo, ang Pilipinas. My people inquire of piece of wood, kinakausap nila yung kapirasong kahoy, and their walking staff gives them oracles. For the spirit of whoredom had led them astray, and they have left their God to play the war. Nagiging patutot. Spiritual idolatry. They abandon truth and embrace foolishness. Yun ang ibig sabihin nun. They rejected worshiping the Creator and instead began worshiping created things. Their worship practices were nonsense. Kaya pag ang pera ang inasahan ng tao, ang pera na ang kanilang sinasamba. Remember this, friends. Worship is only for our Creator. Ang pagsamba ng tao ay para lamang sa Diyos na lumikha. Huwag na huwag niyong sasambahin ang nilikha. The Bible says, do not worship the creation, but worship the Creator. And there is only one Creator, and that is God. Kaya lahat ng nilikha ng Diyos, nature, hayop, tao, huwag mong sasambahin kasi ginawa lang yan ng Diyos. Do not worship human being. Even angel, do not worship, the Bible says. Kasi yung anghel, ginawa rin ng Diyos. Ang dapat lang sambahin ay yung gumawa, yung lumikha, hindi yung nilikha. Di ba nakalagay yun sa Romans chapter 1, verse 18 and following? They worship the creation instead of God. Di ba naalala ko, pagdating ko sa worship, naalala ko yung kay Cain at kay Abel. Kasi when we tackle the 7 churches, nakita ko ron, chapter 2 and 3 about the church, chapter 4 about the kingdom, pagdating mo sa langit, ni-rapture po ang church. Chapter 5 is about worship. Nakita ho ni Juan, lahat ng mga anghel, libo-libo, trilyon-trilyon, sinasamba ang Diyos. Kaya dito, nakakonekta pa rin ho ang Hosea chapter 4 concerning our worship towards God. Pero naalala ko yung kay Cain. Ito, I will give you an example. In Genesis chapter 4, verse 6 to 7, ito, buhay po ito ni Cain, anak ni Eva at ni Adan. The Lord said to Cain, "Why are you angry? Why has your countenance fallen?" Bakit ka nakasimangot? Bakit mainit ang ulo mo? Ba't ka galit? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. Kung pinagbutihin mo lang ba yung kasi mainit, galit po si Cain dahil ang kanyang pagsamba ay nireject ng Panginoon. Kasi mangot siya. Kaya sabi ni Lord, kung pinagbutihan mo lang ba, sana tinanggap ko. Kaya lang, di mo pinagbutihan. And if you do not do well, sin lies at the door. Pag hindi mo ginawa mabuti, ang kasalanan ay nakaabang na sa iyong pintuan. Sa Tagalog po, nakaamba na parang mabangis na hayop. And its desire is for you, but you should rule over it. Diba? Sa Tagalog dito eh. Bakit ganyan ang mukha mo? Mukha pa lang, kasalanan. Kaya sa Kristiyano, bawal na nakasimangot eh. Bakit ka nakasimangot? Verse 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman,
ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nakaambang sa iyong pintuan upang ikaw ay lapain. Nais nitong pagharian ka, kaya't kinakailangan mo itong mapaglabanan. Naalala ho ninyo sa Laodicean Church? Ang Panginoong Hesus kumakatok sa labas ng pintuan, gustong pumasok upang tulungan tayo. Ito naman, ang kasalanan, nasa pintuan din, kumakatok din. Upang ipahamak ang tao, katulad ni Cain. Sabi ko, tindi, no? Ang Panginoong Hesus kumakatok sa labas, gustong pumasok para iligtas tayo. Ang kasalanan din pala, nasa pintuan, kumakatok, nakaamba. Dahil hindi pinagbutihan ang kanyang ginawa. Sin is right outside your door. Parang, paalisin mo na. Dapat mapagtagumpayan mo ito. Friends, kaya dito makikita ho natin ang katotohanan na pinapakita ng Panginoon. Even in the 7 churches. Ang Christian ay mapagtagumpay. Sabi ho ng 1 John chapter 4 verse 4, "You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in this world." Meron po tayong pinanggagalingan ng kalakasan. It is the Holy Spirit. The Bible says in the book of Zechariah, chapter 4 verse 6, "It's not by might nor by power, but by my Spirit." The source. That's why the Bible says, "Do not overcome by evil, but overcome evil with good." Kaya dito pinakita ko ng Biblia sa Genesis chapter 4, si Cain, hindi niya binigay ang kanyang bunga. Unang bunga ng kanyang pinagpaguran bilang. Kasi si Cain, ang trabaho po niya ay gardener o kaya farmers. Naghandog din siya kay Lord, worship. Kasi pag worship, naghahandog ka kay Lord. Si Abel naman, sabi ng Biblia, sa Genesis chapter 4, naghandog din siya. Yung pinakamainam, pinakamagandang tupa ang kanyang ibinigay sa ating Panginoon. Basahin nga natin, dali. Genesis chapter 4. Kasi ibibigay ko lang ho yung diin sa inyo. Importante po ito. Okay. Nakita nyo na po. Naisip ko lang hong basahin. Wala hong planong basahin ito, pero sabi ho dito, chapter 4, "And Abel on his part also brought the firstling of his flock of their fat portion, and the Lord had regard for Abel and for his offering. But for Cain and for his offering he had no regard. So Cain became very angry, and his countenance fell." So, ibig sabihin, yung kinuha po dito inalay po ni Abel, ito ang sekreto ng pagsamba sa Diyos. Ang kinuha po niya, ang pinakamali, the best, pinakamainam na tupa ang ibinigay niya. Yun, ang tawag po doon ay the first fruit. Sa Bible, pag sinabing unang bunga, it refers to our Lord Jesus Christ. First fruit. Kasi sabi ng Bible, si Lord po ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Siya po ang kauna-unahan. First fruit refers to our Lord Jesus Christ in 1 Corinthians chapter 15, verse 20. In other words, kung sasabak ka rin lang sa Diyos, sumamba ka sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Lord, "I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me." Kaya yung offering po ni Abel ay galing po, ang kanyang offering ay simbolo ng Panginoong Hesus. Kaya the best. Yung offering po ni Cain, galing lang sa kanya. He worshiped God without Jesus Christ. Kaya lahat ng pagsamba na hindi sa pamamagitan ni Jesus ay nire-reject ng Panginoon. That's why all our worship, our songs, yung mga awitin natin, dapat po lagi pong
sa pamamagitan ng we even mention the name of our Lord Jesus. Because worshiping without Jesus Christ is not worship at all. Inuulit lang natin ang pagkakamali ni Cain. Sinamba niya ang Diyos hindi sa pamamagitan ni Jesus, kundi ng kanyang sarili. Yung kanyang pinagpaguran ng kanyang pinagsamba. Samantalang si Abel, ang pinagsamba niya sa Diyos, yung unang bunga. Kaya sabi ko sa inyo sa Bible, pag sinabing first fruit, it refers to our Lord Jesus Christ. Yung po yung pinaka-the best. Even in our tithes and offering, yung first fruit po yun, tinatanggap ng Diyos kasi yung pagbibigay po natin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, the first fruit, unang bunga. Kinalugdan ng Diyos si Abel at ang kanyang handog. Because ang handog po ni Abel ay unang bunga, symbolizing the Lord Jesus Christ. Grabe, no? God will only accept us if we are in Christ. Yun ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 15:20. The Lord respected Abel's offering, but Cain's offering he rejected. That's why Cain was overcome with evil because he refused to do what was good. Hindi niya ibinigay ang pinaka-the best sa Panginoon. How about us? Are we giving our best to God? Kasi si Lord siya po ang pinaka-the best. That's why for us, choosing to do what is right, even when we don't feel like it, will triumph every time. So the next time sin is crouching at your door, go ahead and grab that broom. I'm saying, palayasin po natin. Ang mahalaga po talaga yung sinasabi ng Hebrews chapter 13, verse 15. Through Him, through Jesus Christ, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Kaya lahat ng tao, paglalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagsasambahin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pag magbibigay sa pamamagitan, through Him, through His name, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Kaya ako pag maawit tayo, pag nasasambay ang pangalan ng Panginoong Jesus, talagang, wow, ang sarap pakinggan. Daman-dama ko tinatanggap ng Diyos yung ating awitin. When He hears the name of His beloved Son, Jesus. Tuwan-tuwa ang Panginoon, ang Diyos. Pero pag hindi ho natin sinasambit ang pangalan ng Panginoong Jesus, parang kulang. You know, there's something about that name of our Lord Jesus. In fact, when you look at Hosea chapter 4, verse 17, it appears that there can come the day when a person or a nation can so thoroughly reject God's offer of blessing and fellowship that He will eventually give them over to whatever they truly desire. This verse says, Ephraim is joined to idols, leave him alone. Kasi yung Israel, nagkakalat. Si Ephraim, isa ho sa anak ni Jacob, humiwalay. Sinamahan niya ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng Panginoon, pabayaan mo siya. Yan. Ayun po nakakatakot eh. Hayaan mo siya. Kung gusto niyang humiwalay, hayaan mo siya. Basahin ko nga sa inyo. Kasi pareho din po ito sa Romans chapter 1, verse 24. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. May bahagi po ang tao na kapag matigas ang ulo, pinapabaya, hayaan mo siya. Ayaw niya magpaturo eh. Ayaw niya magpadisiplina. Hayaan mo siya. Kaya hayaan mo sila sa kanilang kahalayan. Matitigas ang kanilang ulo. Kaya sabi ng Panginoon kay Ephraim, hayaan mo na. Lord, si Ephraim, wala ay sumamba sa Diyos. Hayaan mo siya. Nakakatakot. Pag sabi, sige, matigas ang ulo eh. Sige, hayaan mo siya, magpakasawa siya. Verse 25, Romans chapter 1, verse 25. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. See?
ang sinamba nila ay ang nilikha, hindi ang lumikha. Kaya sabi, anything, any person, wag na wag kayong sasamba sa lahat ng nilikha. Ang sasambihin lang natin ay ang manlilikha. Ang Pilipinas, so kahit na nilikha ng Diyos, sinasamba eh. Kahit nga tao, sinasamba eh. Hindi, yung tao, ginawa lang ng Diyos yung tao yan. Yung anghel nga ay magpapasamba eh. Sinamba ho ni John the Beloved yung anghel. Sabi, tumayo ka nga dyan. Ako'y nilikha rin ng Diyos katulad mo. Ang sambahin mo ang Diyos. That is why worship only belongs to God, not to anybody. Hindi not to anything, lalo na sa pera. Ang tao sa ating lipunan, ang sinasamba, pera. Grabe. Wala akong kakontentuhan. Kaya sabi ko, Lord, paano niyo po aayusin ang aming bansa? Ang mga tao wala ng tiwala sa aming pamunuan. Noon, akala ko isang senador, dalawa lang ang korap. Nung tinignan ho, lahat halos. Yung iba hindi pa nabubuking. Sabi ko, by the way, it is God's work. Nilalantad na ho ng Diyos ang mga ginagawa ng mga Pilipino. Kasi may planong ayusin pa ng Panginoon ng ating bansa. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ako, excited lang ako sa rapture. Rapture of the church. Pero yung nangyayari rito, syempre, pinag-pray lang ho natin. Remember? Kaya sabi ko sa inyo last Sunday, Romans chapter 13, all governing authorities belongs to God. Ang Diyos na nagtatayo ng presidente, ang Diyos na nag-aalis ng presidente. Daniel chapter 2. Romans chapter 13. Kaya't ang habilin lang ng Panginoon, magpasakop kayo sa inyong pamahalaan. Dahil ang pamahalaan ninyo ay galing sa Diyos. Lord, salbahin nga eh. Kahit na, Diyos ang nagtayo niya. Kaya even the Lord Jesus, remember? Nung nagkatawang tao siya, salbahin si Poncio Pilato. Si Lord nagpapasakop kay Poncio Pilato. Nagpasakop siya kay Caesar, kasi government eh. Nagpasakop siya kay Herodes, pabalik-balik. Government. Ganun ang Panginoon. Ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa pamahalaan dahil pinagkakatiwalaan natin ang Diyos na ang bahala sa ating pamahalaan. Kung meron man silang ginagawang katiwalian, Diyos na ang bahala. Ang magagawa lang po natin dahil tayo po isang malayang bansa, maihayag natin ang ating saloobin, pero huwag kang magre-rebelde. Because rebellion is not from God. Kaya ang mga Christian, pinag-pray natin ang ating government. Pag-pray natin yung ating Pangulo, yung ating Vice President, lahat ng mga namumuno, let us pray for them. Sana maawa ang Diyos at liwanagin ang kanilang kaisipan. Gayunpaman, Diyos pa rin ang masusunod. That's why, Colossians chapter 3, verse 16, I will end with this. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with a gratitude in your heart. Friends, when the Word of God lives richly in us, pag isalita ng Diyos nasa ating puso, it transforms our attitude. Binabago ng salita ng Diyos yung ating pag-uugali. And our relationship, even the way we worship the Lord. We begin to encourage one another, not with opinion or worldly device. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa, hindi sa pamamagitan ng sarili nating opinion. Di ba? Pag nakakita ka ng sa YouTube, puro opinion ng mga tao. Walang kakwenta-kwenta yung mga opinion. Ang gusto ko yung salita na, ano ba sabi ng Diyos? What is the Word of God says? Not the opinion of anybody. Opinion lang nila yun. Mga opinion pong mga balubaloktot. Not with the opinions of worldly advice, but with the wisdom drawn straight from the Holy Scriptures, the Bible. That's why our conversations are seasoned with grace. Our worship becomes more than a song. It becomes grateful overflow of hearts grounded in truth with our Lord Jesus. Friends, huwag ho kayong matakot sa mangyayari sa ating bansa. Ipagkatiwala natin sa Diyos ito. Just of now, let us trust the Lord. Meron pong gagawin ng Diyos na maganda sa atin. I'm talking about the church.
Sana nga ako mag-rapture itong buwan na to. O next month, o next year. Basta ako, ito na ho pinakihintay ko, rapture of the church. Mangyayari na. Hindi ko lang ho alam kung kailan. Pero ito na ho yung susunod na mangyayari. And I'm so excited na makita po ng harapan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Kaming lahat na inyong hinirang at tinubos ng banal niyong dugo ay nakikiisa sa gawain ito na inyong ibinigay po sa amin. Inaasahan namin, Panginoong Hesus, ang inyong pangako na kayo po ay umalis at muli kaming babalikan upang kayo mismo ang sumundo sa amin at dalhin kami sa trono, sa tahanan ng inyong amang sumasalangit. Sapagkat ginawa niyo na po kami ng aming matutuluyan sa langit. Panginoong Hesus, patnubayan niyo po kami habang inihintay namin ang inyong pagdakit sa amin. Tulungan niyo kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Maging asin at liwanag kami sa aming kinalalagyan. Maging alulod kami ng inyong pag-ibig, pag-asa at biyaya. Pagpapala sa mga taong nangangailangan upang masilayan nila ang liwanag ng aming Panginoong Jesus. Ama, maraming salamat po sa Easter Light Ministries na kami po ay binubusog ninyo lagi ng inyong banal na salita na siya po namin pinanghahawakan at ipinamumuhay upang hindi kami mawalay sa inyo magpakilanman. Tanggapin nyo rin po muli, Ama, ang kanilang tithes and offering, ang kanilang pledge and love gift. Nais namin maging kabahagi ng inyong gawain. Father, we pray that we might do the very best. Inaalay namin ang lahat ng pinaka-the best ng buong puso. Tanggapin niyo po ang aming buhay at ang lahat ng aming ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dinggin niyo nawa ang kanilang mga pananalangin, aabutin sila ng inyong mayamang awa. Alam namin, Ama, mararanasan namin ang inyong katapatan sa pang-araw-araw na buhay. Ingatan niyo silang lahat at pagpalain. Basbasan niyo po nawa ang mga anak niyong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Let us give a clap offering to the Lord our God.